Matatandaan niyo po, sabi ng maraming eksperto, mukhang ang totoong nagpapatakbo ng ating gobyerno ay ating First Lady. Mukhang siya ang may say kung sino ang dapat i-appoint na secretary halimbawa ng isang ahensya. Mukhang totoong siya talaga ang may say. At ngayon nga po na bad shot na etong si Sara Duterte sa kanya. Naaamoy ng mga kababayan natin na mukhang kalaunan or sooner ay mawawala sa pwesto bilang DepEd Secretary nga etong si Tambaloslos. Yan, nagsalita na po ang First Lady at mukhang yun nga, nabanggit pa dito si Atty. Leni Robredo. Yan po ngayon ang inangal-ngal naman ng mga diehard dahil sabi dito wala daw ginawa si Atty. Leni Robredo, sabihin na natin, na paninira. Okay? Or yung tipong hindi niya kinatalo personally or anuman si BBM. Yan po ang gustong ipahiwatig natong First Lady. At ngayon nga, sa pagdalo netong si Sara Duterte sa isang prayer rally sa Davao City ni Digong at ng mga Duterte, doon po lalong nagngit-ngit sa galit etong First Lady. Sabi niya, you run together, di ba? Nasaktan daw siya. Sabi niya, nasaktan ako because my husband will do everything to protect Sara Duterte. Okay? Dahil hanggang sa ngayon, makikita niyo pa rin po kung paano protektahan ni Marcos Jr. si Digong kahit matindi na yung kanilang bangayan. Pero hindi pa rin ina-acknowledge ni Digong ang posibilidad na i-turn over ng ICC or humingi ng assistance ang ICC pag lumabas na nga po ang warrant of arrest ni Digong. Hindi makita ng hindi pa rin talaga matanggap or hindi pa rin nagbabago ang pananaw, ang posisyon na si Marcos Jr. na wala siyang gagawing koordinasyon with ICC. So dun sa puntong yon, kung nakikita niyo po, mukhang positibo yon sa mga Duterte. At kung totoo nga na pinoprotektahan madalas ni Marcos Jr. etong si Sara Duterte, ay baka kasi may interest pa rin. Okay? Meron pa rin pakinabang na or nakikinabang pa rin, sabihin na natin, ang nasa Malacanang sa sitwasyon ngayon na si Duterte or si Sara Duterte ang Vice President at syempre siya nga ang DepEd Secretary. Sabi niya, sama-sama tayong babangon. At po sabi na ito si First Lady, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Leni daw never did that. Hindi daw tinawag ni Leni na bangag si Marcos Jr. Parang wala naman talaga. Siguro merong mga taga-suporta, pero coming from Leni herself, wala talaga po. So, sabi niya, yun nga, nasaktan etong si First Lady dahil tinawanan pa nga daw netong si Sara Duterte yung pagtawag ng bangag kay Marcos Jr. Ang pinupunto ngayon ng mga kababayan natin na andun din si Amy Marcos sa rally na yon. Pero wala namang question or hindi naman pinatatamaan atong First Lady si Amy Marcos na kapatid mismo ni Marcos Jr. So ang sabi ng mga netizens, parang kakaiba. Meron pang post dito, sabi niya, bakit sa interview ni VP lang, si VP lang daw ang sinisilip niya sa rally ni PRRD. Ito pong interview na ito ay yung interview ni Katonying dito sa First Lady. Knowing tatayo ni VP, so normal to support the father. Pero si Senator Amy, with all her efforts to go to that rally, kahit medical leave, hindi niya ma-question. Hindi daw ma-question yung pag-attend ni Amy Marcos. May punto naman yon, di ba? Pero, ang pinupunta naman nito si First Lady, yung pagsuporta at pagprotekta ni Marcos Jr. kay Sara Duterte. Pero sana, respeto nga daw at hindi na sana umattend doon sa rally na yun nga, etong si Sara Duterte. Alam niyo po, ang nakikinikinita ng mga netizens nga dito ay mukhang matatanggal or mawawala na sa pwesto etong si Sara Duterte bilang Secretary ng DepEd. At ang nakikita rin naman ng mga kababayan natin ay mukhang si Atty. Leni Robredo ang posibleng ipalit ni Marcos Jr.
So ano sa tingin niyo? Pwede ba yan?